Kahapon po sa ginanap na guesting ni Miss Matet De Leon sa Fast Talk with Boy Abunda, bagamat emosyonal si Matet sa kanyang guesting, ay naitawid naman niya yung kanyang emosyon kung saan nanggagaling yung kanilang tampuhang magkakapatid. At inamin nga po doon ni Matet na noong first death anniversary ni Ate Guy na ginanap nga po sa libingan ng mga bayani, nagpaliwanag siya kung bakit hindi sila nakarating doon at hindi doon ginanap yung misa. Sa halip ay nagkaroon sila ng kakaibang separate na mass. Nilinaw nga po ni Matet na ito ay dahil hindi pa siya handang humarap sa mga tao, sila ni Lotlot De Leon. Dahil hanggang ngayon ay grieving pa rin sila at sabi nga niya ay hindi naman natatapos sa isang taon lang yung pagluluksa. Nilinaw din po niya na kaya sila nagkaroon ng separate na misa bukod dun sa hindi sila handang humarap sa mga fans ay dahil parang hindi sila naimbitahan. Nung nag-announce daw po kasi si Ian De Leon na magkakaroon nga po ng first death anniversary tribute kay Ate Guy sa libingan ng mga bayani, ini-announce ito via Facebook post. Ang invitation ay para sa lahat. Pero personally, hindi raw po nasabihan sina Lotlot at Matet na naimbitahan sila para doon sa gaganaping misa. Bagamat nakapagsabi nga po si Ian prior to that, pero parang hindi naman formal yung invitation. Kaya nahiya naman daw po na magpunta itong sina Matet at Lotlot doon sa ginanap na mass for Ate Guy. At sinabi ni Matet na sa ngayon talagang may pinagdaraanan sila ng kanyang Kuya Ian. Dahil doon po sa naging interview ni Ian kung saan sinabi niya nga po na siya ang sole heir o solong tagapagmana, sinabi po ni Matet na hindi naman talaga sila naghahabol doon sa mana. And in fact, last year pa raw sila nakapag-usap ni Ian na nung pumanaw yung kanilang inang si Ate Guy. Pero after that, ay hindi na uli sila nakapag-usap at wala rin daw po silang alam doon sa itinayong one-person corporation ni Ian kung saan ang dapat pala na usapan nila ay magtatayo sila ng foundation na silang magkakapatid, silang 5 magkakapatid ang nandoon. Kaya yun naman po ang parang nagkaroon ng misunderstanding doon at itong sina Lotlot at Matet, sila kasi yung unang nagtayo ng foundation bago pa nagkaroon ng sariling foundation. Itong si Ian para din kay Ate Guy. Sabi nga po ni Matet nung tinanong ni Tito Boy tungkol nga po dito sa deklarasyon ni Ian na siya ang solong tagapagmana, sabi po ni Matet ay hindi naman sila naghahabol talaga sa mana. Ang gusto lang nila ay kilalanin sila, respetuhin at tanggapin siguro bilang kapatid nitong si Ian De Leon. Kasi nga naman, the fact na kinuha sila o inampon sila ni Ate Guy para sa kanila ay sapat na. At yung mana, hindi naman daw po importante sa kanila. Ang importante sa kanila, yung kinikilala sila. Pero sa nangyari nga po na parang sariling desisyon ni Ian, yung pagtatayo ng one-person corporation at hindi sila kinonsulta, yun po ang ikinasama ng kanilang loob. At sabi rin po ni Matet, hindi niya alam kung may naiwang last will and testament si Ate Guy, pero ang alam niya marami itong properties na naiwan at hindi naman daw sila din naghahabol doon sa mga properties na yon na syempre si Ian ang nag-aasikaso ngayon. Bagamat may una-una rin namang pahayag si Ian, sabi nga niya kapag nabenta yung mga naiwang pamana ni Ate Guy ay hahatian din naman niya yung mga kapatid niya. Pero syempre, that's still water under the bridge. Hindi pa natin siya masasabi hanggat wala pang mga nagaganap na ganyan. Kaya sa ngayon, mukhang malabo pang magkaayos ang magkakapatid dahil nung tinanong din ni Tito Boy si Matet, sabi niya ay hindi rin niya alam kung paano ba sila magkakaayos. Dahil hanggat may pride, mukhang malabo pa talaga magkaayos ang magkakapatid dahil nandiyan pa sariwa pa yung mga nararamdaman nilang sakit, tampuhan. Pero sabi nga, time heals all wounds, kaya maaaring hindi pa lang ngayon, pero baka dumating yung tamang panahon at magkaayos din po sila.